I mean, pinagsuot tayo ng life vest dahil required ito. At hindi tayo papapasukin sa kuweba kung hindi tayo magsusuot nito. So dito pa lang meron ng very intriguing at very enchanting yung dating ng ating pupuntahan ngayon. So ayan. Meron tayong nakasabay na mga medyo malayong bayan sa bayan ng Solana at mga sa Ballesteros. Ayan po. Ayan po yung mga kasamahan natin na galing sa Solana at Ballesteros na magkakamag-anak. So we're about to go to the spot and right now we are leaving the docking area. Yung aming tour guide ay medyo nag-uumpisa ng magjo-joke-joke. Ninyong pumunta dito, pati rin po kami, first time din po na makasama kayo. Ayun, kita mo naman. So, bale, ako nga pala si Oliver, so ako yung magiging guide nyo ngayong araw na to. So, Hindi lang. bale, last 2014-15 nga pala, ma'am, sir, so ito po yung pinaka-swimming area po natin. Pero ngayon, pinakpabawal na po. Opo, sir, kasi nilagyan nila ng may 15,000 na tilapia, kapay, then yung malinis sa kid. So, may nakita na kayong isda dito, sir? Wala pa. Pero napakalaki. Kasi sir, pag may nakita daw kayo na isda, sa mga pangit lang daw nagpapakita yung mga isda po natin ngayon. Kaya pag may nakita kayo, huwag nyo na lang sabihin, mama. So kung napapansin ninyo naman po yung kulay orange po dun sa taas, so yun po yung hanging bridge po natin. Wala naman hanging bridge na nasa baba. Oh, tama. So yung hanging bridge pala natin, ma'am, sir, Very entertaining yung ating tour guide. Kita nyo naman very natural yung kanyang mga jokes. Talaga namang kumbaga mapapa-smile ka sa kanyang mga jokes. Practical jokes ba? Yan o, totoo nga, may hanging bridge din sa taas. Yan, si Mang John, yung aking body. So, ayan na. Kitang-kita na yung bukana ng kuweba. At yung hanging bridge, nandun sa taas. So, yan. So, dito pa lang, palagay ko, para sa akin ay sulit na yung aking pagbabayad ng 250 per person. So, hindi ako nagdalawang isip na magbayad ng ganung halaga dahil alam ko na talagang mag-e-enjoy ako at actually wala pang isang linggo galing tayo sa Canlao Cave, kagagaling lang natin sa Canlao Cave at nandito naman tayo ngayon sa Apayao. Ay ito yung Lusok Cave at talaga namang magkaiba yung kanilang features, hindi kagaya doon na sa Canlao Cave ay aakyat ka sa napakataas na mga 184 steps yun. Pero dito papasok ka doon sa pamamagitan ng mga barangay o kayak at underground river. So sa pagpasok pala sa loob ng cave, so kailangan lang ng konting emergency dito para ma-recognize ninyo yung mga formation na ipapakita ko dito sa loob ng cave. Ayan. So balik focus muna tayo sa right side na to, tapos pagbalik naman po sa kabila naman to. Mahirap po kasi pagsabayin yung mga formation sa kabilaan, baka may step lang hindi tayo. Wala pang gamot. Baka di mag-ablim man. Kaya uunahin po natin yung right, kaya kasi 2024 natawag ng mga liwat dito man. Always right na po tayo. Wala na yung mga left dito? Wala, puro right na lang. Pulo. Tawag na lang po natin, lagay yung kamay natin dyan sa gilid, ma'am, ha? Baka kagatay po ng buhaya. Tanong ko lang sa inyo, ma'am, sir, may focus po ba dito sa bangka po natin? Meron, so huwag kayo mag-alaga kasi ang una natin makikita na ng formation, kasi yung tinatawag natin si focus, ayan din sila. Ayan. Yung parang lalaki at babae dyan, na malapit na silang mag-kiss, pero nanliligo pa lang yan. Ewan ko lang kung buntis na daw yung babae dyan, ma'am, sir, ha? Kasi malaki na yun dyan. Narinig nyo yung explanation ng ating tour guide? Mag-asawa daw na malapit nang mabuntis. Tapos second naman na recognition monster, yung para sa tinatawag namin binibuga po dyan. So kayo natin. So, nandito tayo sa underground river at sa loob ng cave. Kumbaga, underground river sa loob ng cave.
At pinapakita yung mga pictures ng mga rock formation dito. So wala tayong makikita meeting center. Amazing talaga namang ma-amaze ka sa mga rock formation na lang dito. Patrol natin, nakita ko na po. Tapos yung stalactite, May stalactite, stalagmites. pag Yan. namin na yung dalawang bato na yan, so tawag na po dyan, itinagana na po sila. So kulong na po siya man. Nakataas sa taas naman po, nagkakaroon naman po siya. So, So, maraming paniki. talong ng crane number, So, kita. pagkakyan natin kahit maraming ganyan. Yan yung pinagkakawan namin hawakan kasi sa kapag nila, hindi may tendency po na mag-iba po yung kulay. Ayun. Kaya bawal hawakan, pwedeng bilaan, maglampo yung dumaan. Saka ito naman yung parang siyang umahay daw na kasi mamagay dito sa loob natin. Yan. Saka libre ko nyo sa taas man, pero dito na yung mga Daming paniki, oh. paniki po. Grabe oh, daming paniki oh. Oh. Ayan. Libre silang pagmatuan, Wow. pero magsara lang yung mga katulad ng sponsor ha. Oh, bako. Kaya pag may pumunta sa inyo na malamig kami, huwag kayo makalala kasi holy water pa lang daw yun. Pero pag Ang dami oh. sinitado na kayo Grabe yung mga paniki. Iipuin ang paniki po natin. Oh. Yan, pag kinagawa na lang kung ano yung pumatak sa inyo ha. Malamig. 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 Saka ito naman yung matandang dalaga po natin dito mga sir. Ito po yung katawan niya. Medyo sabi lang kasi itong babae na to. Ay, Medyo oo. ilan lang daw man. Ayan. Kumakain kami ng mais. So ayun po yung kinakain mo. So kahit ganito na yung katawan na ito man sir. So sumunod pa rin sa ulo. Saka rin sa pinig. Grabe. Saka rin po kasi dyan man sir. So yung dahil Very amazing po dito. dahil sa taas niya. Ayan. Alam niyo bakit na tinawag ng lusok ito ma'am? Dahil po doon sa butas doon sa taas. Ayun. Lusok kasi Ilocano po yun. Ayun, yung lusok. Abot. Ayan. Abot. Hindi lang yung Dahil dyan kaya tinawag na lusok. Yung sa kabila, may lusok din yan. Underground river nga talaga ito. Oh. Madilim dito. Yan, pero sundan na lang natin yung ilaw ng ating tour guide at pakinggan natin kung ano yung mga sinasabi niya. Sila yan. Nakapag-sinigil natin dito sa taas. So yan yung mga isip po dyan sa taas. So yan yung mga dating kapitan ng mga panigil dito sa loob ng cave nung hindi pa nagawang sa oras spot. Ayan. Ayan. So dahil na po yan lang sir. So kailangan na natin mag-uber dito kasi wala na kong daanan. Mas maganda yung cave na may katapusan. Wag lang po yung pagmamahal na may katapusan. Ayan. So ito yung part ng sir. So ito yung pinakamalalim dito kasi umaabot na ng mga 30 o pinakalalim yung banda. Pero may mas malalim pa dyan man sir. Yung mga pagmamahal po natin sa mga ano po natin. Pamilya po natin. So, kung naririnig mo yung mga hunid ng mga paniki sa taas. So yung hindi pa natin nagawang kaulit sa paniki sir. So yung mga paniki po natin, dito lang natin sila lahat. Wala pa doon sa yung pinakita natin. Wala pa sila dyan. Pero nung nagawang kaulit sa paniki, wala pa sila dito. Kaya Nagbulabog na. mataas na paniki po natin. Ang dami talaga paniki. Sir, parang nag-iisip sila. So, madilim talaga dito sa loob. Nakarating man dito sa loob ng cave na kita po dito mga hill. Mahigat, maraming isla siguro nito. Mahigat. So, bali dito sir, dahil paliwanag ko naman kung bakit ito at saka po yung daanan po namin dyan sa likuran kasi yung mga bato natin dito yung malaki na po dati. So, patingin natin dito sir, may mga bata and then yung mga dry na bato. Ayan. So, yung mga dry na bato na dito sir, lalagyan po yan ng mga 1 to 2 cm every 15 years. Tapos yung mga bata naman ng mga batang bato, so mga 3 to 5 cm every 15 years din. Depende yan sir, sa may halo may naman sa kanya. Ayan, so yung naisalat pala natin sir, yung mga tubig na pinakutak, galing po yan sa mga batang kawid dyan sa taas. Ayan. Kaya pinagbawal nilang magputol ng kawid dyan sa taas kasi pag wala ng kawid dyan sa taas, may tendency po yung mga bato natin dito ma-overtry ng pula. Ayan. Pag ma-overtry naman po yung mga bato dito sa loob ng crate, so yun po yung pagkatahi ng pagkabali ng mga bato natin dito. Ayan. Tanong ko lang sa inyo man sir, open-minded po lahat po ba tayo dito? Ayan, wala namang break-minded. Ayan, so dito na lang, ipapakita ko na lang sa inyo yung mga different types ng mga mushroom po natin. Yung mga mushroom na bibumuka, so ayan po sila, may mga tinatawag nilang mushroom ng mga Pilipino. Ayan, makita ko eh. May malalaman, naman dun sa ano. Pero yung mga mushroom, yung palang lumulungan mo lang. Ayan, ang pinakamalaki dito sir is yung tinatawag na luto. Yan yung tinatawag nilang duck. Alam niyo kung bakit nila, pag yung mga paniki po natin, alam niyo kung bakit tinawag nilang bat?
Kasi kabatik, sir. Ayan. Dito tayo tinawag na kabatik. Kaya ba? Ayan, naka-estimate ito kayo ng tarang kayo sa tarang pagdiyay. So, malapit na lang mag-wait, pero abutin pa yan ng mga 100, 250 years bago po mag-mix po yung dalawang natin. Yan. So, sabihin na lang natin, sir, after pakatapos po ng mga 100 years, balik po kayo dito. Baka nag-mix po yan. So, naalala niyo yung pinakamalaking buhay sa Pilipinas, ma'am, sir? Si Lolo? So, andito po yung asawa niya, ma'am. Si Lola. Pero si Lola, naman yung narinig sa inyo yung asawa niya na asa po siya. Kasi yung po lang po ang hindi tanda. So, parang yung kanya, hindi po kapunta na dito. Ito, namatay po yan dahil sa putong kasi naantay na kawalan ng nanay ng talakan dito. So, yung mother of God. Yung mga anak-anak ko, doon, silid niya doon sa taas, pato-pato. May nahulog sa ating sombrero. Walang tayo ng paniki yun. Ayan, 150 per kilo na lang po, ha? Ayan. Saka, ayun po naman tayo sa baba. Siyempre, may octopus, may kasama po yung pusit. Oo nga, oh. Parang pusit, oh. Ang ulit natin makikita dito ay yung parang yung ulo ng kabayo na Parang pusit. Tabukan ng cake. Yan yung pinsan ni Vice Ganda daw. Na kabayo. Parang kabayo nga, no? Ayan, oh. Ayan, baba po na tayo dito. Tapos, Aakyat na yata tayo. So, ayan po. Napasok na natin yung muna kayo dito, sir, para loob ng cave. At ngayon ay mag-station tayo dito muna. Talagang maaapakan natin yung Lusok Cave, yung dito sa underground river. Madito sir, dito talagang madito ay pangato di kaya daw mga umuling. Nandito tayo sa loob ng cave, hindi natin makita doon kasi madilim, pero yung dito sa banda rito, ayan o, yan yung bukana ng cave. Yan. Pero dito sa loob, hindi natin makita. Ayan. So, maswerte. Sa totoo lang, maswerte naman tayo at may mga nakasama nating mga taga ibang town galing sa Solana at sa Ballesteros at nakasabay tayo sa kanilang pamamasyal habang tayo ay nag-vlog naman. Ayan, si Mang John. Ayan. Okay kayo dyan, Mang John. Ayan. So, aakyat kami. Pagka umakyat ka kasi, tingnan natin kung ano yung talaga yung mga features ng tourist spot na ito. Storage. Ay, wala cellphone tayo. Alam niyo dito cellphone ko garo din. Hindi tayo. Awan ka na cellphone. Oh. 1, 2, 3. 1, 2, 3. Oh, so eto. yan yung Aakyat na tayo. patungo sa patungo. Ha? Mas mahirap yung hard, ma'am. Kaya nga tinawag na hard po. Grabe. Talagang rock climbing ito. At halos gumagapang na tayo. Nandito pa lang tayo sa baba. Oh, yan, aakyat tayo dyan. Mabait naman yung ating tour guide. At ayan, kung mapapansin nyo ay akyat tayo at ayan, thank you Mr. Tour Guide. Anong pangalan mo? Bonifacio sir. Bonifacio. Si Bonnie. Yan, Bonnie. Ito ay pamangkin ni Rizal. So, eto. So, bali pamente ka dito, sir. Dalawang paa natin, tapos yung right foot natin, na unang step po natin. Oh, sige, tapos sige. right hand, may hawakan naman po. Sige, sir. Mauna ka na. Sige. Total, i-guide naman tayo ng ano. So, tignan nyo naman kung gaano ka-stiff yung ating pinupuntahan. Akyat tayo dun sa taas. Kasi ito yung tinatawag nila na hard na package. So, bali kung hindi ka, meron sinatawag silang na parang medium lang. Ano ang tawag doon? Moderate sir. Moderate. Pero ito, yung binayaran natin is 250 na hard.
So ito, akit na tayo. Ngayon, para sigurado safe tayo. Silang magkaanak niyan. Lawag mo eh. Ay, may ilaw eh. So yan, so wala pa, magpapakasal na siguro yan. Inakap na eh. So paglabas mo dito sa tuktok ng kuweba ay ito naman wild. So thick forest na batuhan. So parang rock climbing, uusok-usok ka sa mga puno. Kasi hindi naman nila pwedeng putulin ang mga puno dito dahil masisira yung natural beauty ng tourist spot na ito. So siyempre yung daanan lang, merong das-das na tinatawag namin. Ito ha, dinuli tayo nga diya. So bali ito na yung babaw ng tipo natin sir. So nandito daw tayo sa pinakatuktok ng kuweba. At bababa na tayo, mag-umpisa na tayong bumaba papunta doon sa kabilang. Awat na nakain ni Peter sa mortid to. Ay wala, yung nakil bagina. Anang saboy madam. So aja naka-drawing di kabady. Yes sir. Adi di lukbang di eskwela di nga. Ay, kalaw gid magama dyan. Wala okay bigay. Tayo naramidan dati kasana unit sir. Simbaan. Kagagapo lang. Umpay makadumin ko. Kalaw kay. Kagagapok di ay padi. Hindi kano di papami. Hindi Miyerkules. Ay, adi pa matagay ka raw. Boy, nagdiretso kami nga sigud day. So marami. Ang daming kayak dito na sira na yata. So natapos na rin yung ating pagtutur. At ang masasabi ko lang ay nakachamba tayo ng mababait na tour guide. At very entertaining yung pag-guide nila sa atin papunta doon sa kuweba. At mga bata pa pero alam nila yung kanilang ginagawa. So ang grade ko dito ay 100. Ayan. 100 kung pwedeng 101 hanggang 102 hanggang 3 hanggang 4 hanggang 5 pwede, etc. etc. Sulit na sulit. O, nandito na tayo ngayon sa ating pinag-umpisan ng ating tour dito sa Lusok Cave na matatagpuan dito sa anong barangay ito? Dagupan?
Dagupan Luna, Apayao. Meron din silang parang pavilion dito. Tingnan natin, may mga puno pa na malalaki dito. Preserve nila kaya ganyan, may mga numbers. Ayan. Hindi natin alam kung ano yung symbol ng mga numbers na yan, pero parang nire-reserve nila for beautification and preservation of natural resources. At merong pavilion dito siguro kung gustong magkaroon ng party ng isang pamilya, o may mga 50 pesos yata yung rent ng bawat pavilion na yan, ng mga cottage. So, ganun talaga. In every happy moments, merong ending. Pero happy naman yung ending ng ating tour. So, thank you sa ating receptionist dito. Thank you sa ating mga tour guide. Thank you. Babalik kami rito, definitely. Tignan mo yung may kahoy dyan na lalaki, sir. Dito sa kanan, sir. Sa may sinagdalan ng bike na blue na yun. Oh. Yan, lapit yung lalaking kahoy, sir. May lalaking kahoy. May lalaking kahoy, sir. Makikita mo, sir. Makikita mo siya kung bakit naging lalaking kahoy. Oo, alam ko. Nakita ko na. Parang tinitignan ko yung aking sarili. Di ba? Ganyan din, sir. Narinig nyo yung sinabi niya. Kung makikita nyo yung kahoy dito, alam nyo kung anong ibig sabihin niya. Ayan. Di ba?